Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Ito pa rin ang invasion ni Donald Trump sa Greenland. By hook or by crook ay hindi bibitawan ni Donald Trump. Well, mukhang lumambot na yata ang European Union, ang NATO. Dahil sa hati na, ang Germany ay hindi na nagbigay ng suporta sa Greenland. Ang Poland ay ganun din. Yung iba ay nagpapasikat pa katulad ng France, nagpapasikat pa rin na haharangin daw nila si Donald Trump. Pero marami ang nagsabi na it will be the end of the NATO or European Union kapag inaway nila si Trump, kapag hindi nila pinagbigyan. Kaya dito, ito sa titulo, must have it. Ayan. O ibigay na lang daw yan kay Trump. Sabi ng karamihan sa NATO members. Dahil isanksyon nga sila eh. Ang NATO ay walang NATO kung wala ang Amerika. Ang Amerika talagang nag-establish niyan. Yung mga European countries dyan, yan ang panangga ng Amerika laban sa Russia. Kaya inalagaan niya ng Amerika. Pinapadalhan niya ng mga subsidy. Pati itong Canada, sabi ni Trump, ang lagi-lagi ng ulo ng Canada eh. Kung wala ang Amerika, kung walang tulong ang Amerika, wala na ang Canada, bagsak na. Tapos ngayon, kumukontra pa ang Canada, di ba? Sa Amerika, sa plano nito na Greenland invasion. At itong mga kababayan nga natin dyan sa Greenland, maraming Pilipino dyan na nagtatrabaho. Meron akong kasama dyan na guro, 400,000 ang sweldo Dahil hazard ang lugar, hazardous, malamig. Kahit Amerikano, ayaw tumira dyan. Hostile environment ang Greenland. Kaya, sabi ng mga Pilipino dyan, okay na kapag nagiging Amerika, edi Amerikano sila, di ba? Hindi na mag-apply ng visa, automatic na. Kaya hati ang posisyon ng mga tao, even Europeans, hati yan. Ang iba ay okay kay Trump dahil nga malusaw ang NATO, ang EU ay hihina kapag wala na ang Amerika sa NATO, kapag hindi nakasama. Kasi kung atras ang Amerika sa NATO, magpa-disconnect na, ay meron ding mga bansa na sasama kay Trump, katulad ng Germany at Poland. Kaya delikado talaga ang NATO, magkawatak-watak na yan. At yan na yung hinihintay ni Putin. Kapag hihina na ang NATO, wala na ang Amerika, hindi na susuporta ang Amerika sa giyera, aatakihin na ni Putin lahat yung NATO countries dyan. At kukunin niya ni Putin isa-isa. Wala silang magawa kung wala ang Amerika. Dahil ang katumbas lang ng pwersa ang tanging susupil lamang sa Russia ay Amerika. Kaya nga takot si Putin kay Trump Kaya nga, kahit ngayon sa plano ni Trump na invasion of Greenland, ay sumusuporta sa kanya si Putin na sige, invade mo yan. Tirhan mo ako ng kunti. Sumusuporta si Putin, nag-cheer up si Putin kay Trump na may plano pa nga sila ngayon, nagagawa ng Peace Council, di ba? At kasama ni Trump si Putin sa Peace Council, iwan ko lang kay Xi Jinping. Kung ganun, baka mabaliktad ang mundo. Baka ang magkasama na ay Russia, Amerika at China na, ay lagot na tayo, di ba? Saan ba tayo? Di ba? Kapag ganun nang mangyari, kung sino man ang powerful, ay doon na lang tayo. Doon tayo sa winner, wag tayo sa loser. Ganun talaga sa politika, mga kababayan. Hindi ka mabubuhay kapag tatayo ka sa pride mo. Kapag tatayo ka sa ego, sa pride mo, hindi ka mabubuhay. Sa politika, kung sino ang malakas, doon ka para kasama ka sa panalo. Okay, kaya ito atin na umpisahan ang balita courtesy ng Firepost with Palki Sharma. It was inaugurated on this day in 2025, January 20th. Everyone knew it was going to be chaotic. After all, this was an experience. It was inaugurated on this day in 2025, January 20th. Everyone knew it was going to be chaotic. After all, this was an experienced and vengeful Trump.
he wouldn't spare anyone, not allies, not adversaries. But I'm sure no one Okay, expected so this level of drama. ito ang 1 year ano into kay his Trump. presidency, the most Kasi pressing issue is decisive not leader Ukraine or talaga si Iran, Trump. it is Kung hindi Greenland. niyo alam, Trump 8 is giyera na adamant sa about mundo sa pag-upo lang ni Trump noong last year. 8 giyera sa mundo ang napatigil ni Trump. Tanging si Trump lang ang makagawa, di ba? Kung wala si Trump, wala na yung Saudi Arabia at Qatar at UAE. Wala na yan kung wala si Trump, kung hindi nagprotekta si Trump diyan sa mga nasyon na yan. Kasi kalaban niya ng Iran eh. Kapag wala na ang Amerika, hindi nakapanalig ng Saudi, ng Qatar, ng UAE, ng Jordan, ng Israel. Kapag wala na ang Amerika diyan sa Middle East, atakihin na ng Iran kasi Iran ang pinaka-powerful diyan. Atakihin yung mga bansa na yan at magiging one Iran. Mawala na yung iba pang mga bansa diyan. Kaya si Donald Trump o Amerika dapat lang ang pagbigyan din ng minsan kasi gumagastos ang Amerika para lutasin ang problema ng mundo. Gumagastos ang Amerika tapos kung hihingi ng pabor ang Amerika, bibilhin naman yung Greenland na yan at gagawa naman ng kasunduan. Hindi naman yan kukunin by force. Meron namang si Trump na we can talk it on the table. Yun ang sabi. Okay, balik tayo kay Palki. Over this island, he wants Europe and Denmark to serve it on a platter. And if they don't, Trump is threatening tariffs starting. Taking over this Ayan, island, he tariff. wants Europe and Denmark to serve it on a platter. And if they don't, Ayun. Trump is threatening tariffs starting in Ayan, February. so lumambot na nga. At first, Europe wants talk with criticized this Donald move, Trump. but now they want Pag talks. sabi ni Donald Trump, They're trying itarif to ko kayo reason with the US 25%. president. Nalambot ang tuhod ng European. Alam niyo mga kababayan, kung personality ang ating titingnan, ang mga European ay mas grabe ang pride, mas hambog ang European kumpara sa mga Amerikano. Ang mga Amerikano ay nakaintindi sa Pilipino Pero pag nandun ka sa Europe ay talagang i-look down ka doon. Mataas ang tingin ng mga European. Kaya nga mga narcissistic yung mga European. Akala nila sila yung mataas na klaseng tao. Mabuti pang Amerika medyo okay lang tingin nila sa Pilipino, di ba? Pero pag nandun ka sa Europe, nako, talagang kung ka doon, look down ka doon. Basta ikaw ay Pilipino. Kaya kung ako'y pagpipiliin, European at Amerikano, sa Amerikano na lang ako kasi kasama na natin yan sa World War I, World War II. Marami ng World War ang pinagsamahan ng Amerika at Pilipino. Okay, ito, lambot ang tuhod ng EU. They want negotiation with Trump now. Mga kabayan, balik tayo kay Palki. First, the NATO chief reached out. He sent a message to Donald Trump, a message that Trump leaked on social media. Ito. First, the NATO chief reached out. He sent a message to Donald Trump, a message that Trump leaked on social media. Listen to this. Dear Donald, I will use my media engagements in Davos to highlight your work in Syria, in Gaza, Okay, so yung and Davos in na Ukraine. sinabi, I'm yun yung committed to kahapon, finding a way yung forward in Greenland. Can't Economic wait Forum. to see you. Kanina pala, yun yung nangyari kanina, which is yung sasakyan Air Force One, yung sasakyang eroplano ni Donald Trump ay tinarget daw ng ng Iran. Kaya bumalik si Trump sa Washington, kumuha na iba na namang private jet kasi ginamitan ng ng mga frequency jammer yung eroplano ng Iran. Gustong patayin si Donald Trump At nang nandun na si Donald Trump sa conference ng World Economic Forum sa Davos, yung Davos lugar yan, sa Europe, ay hindi maganda ang mood ni Trump Kaya pinagalitan niya lahat ng mga membro ng EU, ng NATO. Pinagalitan niya, sinabi ng lahat na kapag magkagira ang Amerika ang sisave sa inyo, ang magsalba sa inyo, Amerika. Kapag taghirap ang Europe, Amerika pa rin. Pero kapag ang Amerika ang hihingi ng konting pag-unawa,
ay wala daw binigay talaga ang Europe sa Amerika na pabalik eh. Ang Amerika lang talaga ang subsidy ng subsidy sa Europe. Malaki talaga ang gasto ng Amerika para lamang sa balanse ng power sa mundo. Kaya nga, Amerika pa rin ang the godfather of the world, sabihin natin. Kasi gumagastos ang layo-layo. Ang Russia hindi ang gumagastos. Ang China hindi rin. Kahit binagyo ang Pilipinas, ang China ay wala, hindi nagpadala. Grabe kuripot yan, talagang mga kuripot. At ang Amerika, kahit Pilipinas, di ba yung USAID, kahit ang Pilipinas merong USAID eh. Package yun na mga pagkain at pera. Ganon din sa Europe, meron din sa Middle East, meron din doon sa lugar ng Africa, lalo na maraming package doon ng Amerika. Kaya sobrang bait ng Amerika eh. Pero isang bagay lang ang hiningi, Greenland lang, puro ice. Tapos yung mga European, taga Denmark ay nag-alburuto na. Eh kung wala ang Amerika, ay naangkin na ng Russia ang lahat ng NATO countries dyan, ay inatake na yan ni Putin kung wala ang Amerika. Sa totoo lang, pero walang mga utang na loob yan eh. Okay, walang utang na loob ang NATO sa Amerika. O balik na tayo kay Palkis Sharma. Trump released it. A private message. This is diplomacy in Trump's world. Leaders do not call or exchange letters. They shoot direct messages on their phones. Trump released it. A private message. This is diplomacy in Trump's world. Leaders do not call or exchange letters. They shoot direct messages on their phones. And the language? Tama. This is flattery on steroids. In this case, Trump agreed to a meeting. He will attend the World Economic Forum at Davos tomorrow, and while there, he will meet European leaders. It's a chance for them to sway Trump. Another meeting was pitched by French President Emmanuel Macron, again on text. Macron sent a text to Trump, and Trump posted this message as well. Here's what it says. We are totally in line on Syria. We can do great things on Iran. I do not understand Ayan, what so you're pati doing on itong Greenland. si I Macron can set up a ng G7 France meeting in Paris on Thursday. Let ay us have medyo dinner lumambot together na in rin. Paris before you go back to the US. Lumambot na. Ayan o, magipag-date kay Trump o, sa Wabos. Kakain daw sila. Dinner. Pero bad trip si ano eh. Hindi ko lang na-upload yung balita kanina doon sa speech ni Trump doon sa World Economic Forum sa Davos. Ay pinagalitan ni Trump ang mga leaders eh, sa European, sa EU, sa European Union. Pinagalitan lahat. Sinabi ni Trump, wala kayong mga silbi. Hingi ng hingi kayo, tapos wala kayong naibigay sa Amerika. Amerika lang ang bigay ng bigay sa inyo. Wala kayong mga utang na loob. Ganon yun kung Tagalog ang pagkasabi ni Trump. Kaya galit ang mga leader sa European Union pero wala silang magawa. Totoo yun ang sinabi ni Trump. Alright, tapusin na natin ang balitang to. That's Macron's message to Donald Trump. It's not clear if Trump has accepted this invite. If he has, brace for an awkward meeting because yesterday Donald Trump unloaded. That's Macron's message to Donald Trump. It's not clear if Trump has accepted this invite. If he has, brace for an awkward meeting because yesterday Donald Trump unloaded on Macron. The French president has refused to join his Gaza Board of Peace, and Trump did not take it well. Nobody wants him because he's going to be out of office very soon. Patay ang France. That's all right. What I'll do is if they feel like Costo, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes, and he'll join. But he Ayan, doesn't so have to join. couple of If you months said from that, now, you're dalawang buwan na lang probably ay giving it to me a little bit expire na ang differently, but presidency if ni he Macron actually eh, did say sa that, France. but as you know, he's Kaya going to sabi be ni out of Trump, office bakit in a few pakinggan months. natin yan? Wala na yan, out na yan. Ay, totoo naman. At bibigyan ni Trump ng 200% tariff ang France eh. Kapag matigas pa rin. Kaya, hawak talaga. Kaya nga Trump eh. Merong Trump cards si Trump. Magaling kasi yan kasi businessman. At yumaman dahil sa matalino sa business. Kaya kung pera ang pag-usapan, ekonomiya ng bansa, personally, alam ni Trump yan. Okay. So, magtapos na tayo. A dinner after that, we say good luck to Macron. Either way, the Europeans are making a last-ditch effort. They're trying to rein in Donald Trump. The question is, will it work?
A dinner after that, we say good luck to Macron. Either way, the Europeans are making a last-ditch effort. They're trying to rein in Donald Trump. The question is, will Patay it na. work? All indications are that it won't. Trump Okay, has so, posted two dito AI tayo images on his magtapos. social media. The Maraming first one shows nagsabi na Canada as pagkatapos part daw of the United i-invade, States. The other one nasagop shows him ni planting the US Trump ang flag Greenland. in Ang isusunod Greenland. daw ay Canada. Patay na. Dahil nga, ang Canada ay Northern America yan. Noong panahon ng Civil War, ang Canada ay Northern America. Partiyan ng Amerika. Nahiwalay lang yan dahil sa mga Civil War. Kaya natawag na Canada. Pero kahit tingnan sa mapa, Northern America pa rin ang Canada. Kaya katulad ng ginawa ni Putin, yung Union Soviet Socialist Republic, yung European Union dyan ay kasama yan sa Union Soviet Socialist Republic. Kaya nga, planong kunin muli ni Putin. So kung ganun din ang mentality ni Trump, na dahil ang Canada ay part of the America noong kapanahonan, ay pwedeng kunin din yan ni Donald Trump by force, by military force. Kasi noong revolusyon, di ba, mga civil war diyan sa Amerika, ay talagang mag-civil war para mahati ang Amerika. Kaya nga, meron ding Southern America, dumaan din yan ang Latin America, dumaan din yan sa revolusyon. Kaya naibigay din sa kanila ang South America. At ang natira na lamang ay Central America, which is nandyan ang United States of America. Alright, anong masasabi nyo dito mga kababayan? Grabe talaga ang mga moves ngayon ni Donald Trump, no? Pang ano talaga? Pang global talaga na movement. Kukunin ang Greenland, kukunin ang Canada. Maganda sana kukunin ang Pilipinas eh. Para Amerikano na tayo, dollar na yung pera natin, wala nang kurakot. At standard na yung ating way of living. Standard na. Magkakain na tayo ng hindi na bagoong, hindi na dried fish, di ba? Hindi na mga tuyo, hindi na yung mga ulam na ay nako. Makaulam na tayo ng katulad ng inuulam ng mga Amerikano. Kapag 51st state na tayo or 52nd state, ang Greenland ay magiging 51st state of America. So ang Pilipinas, kapag papayag tayo ay 52nd. Walang gera, bigay natin. Kung ako ang presidente ay naku, ibigay ko, gagawa ko ng plebisito. Kapag papayag ang mamamayang Pilipino na Amerika na tayo, ay okay na, walang digmaan, di ba? Ano bang diferensya doon? Yung mga lupa natin nandyan pa rin, bahay natin nandyan pa rin, pero ang ating way of living ay gaganda dahil magiging katulad na sa Amerika. Wala nang bahay kubo, wala nang squatter, ang mga bahay ay standard. Yan, tiyak yan mga kababayan. Alright, ako magpaalam na. Maraming salamat sa aking mga supporters noon pa man. Ay 5 years na tayo dito sa channel. At sa aking mga bagong subscribers, maraming salamat. So, let's have love and peace, not war. Hanggang sa muli, paalam mga kababayan.